Good morning everyone. Good morning Starlita Mendoza, Star Vilma Santiago. Good morning. Musta na yung NPG nyo sa Compact? Star Rosalie, good morning. Star Annie Flores Evangelista, good morning. Morning Sister Sol. Sister Cecil, good morning dyan sa Mangino. Good morning my kumpadre Brother William. Musta na dyan sa Marinduque? Mukhang inuulang kayo dyan ha. Dito naman malulam lang. Sister Minda Santiago, good morning. Sister Tunet, good morning dyan sa lugar ng Australia. So mga kapatid, magsimula na po tayo ngayon sa panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, magpalang Ama, Ikaw pong El Shaddai na may gawain lahat at lupa, Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos namin ngayon na sinasamba at pinupuri sa lugar na ito. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong himala. Lukuban mo kami na iyong kapangyarihan na mabalutin po kami ng kamabalanan dugo sa oras na ito. Puspusin po kami ng Espiritong Banal. At loobin po Panginoon na masugpo na itong COVID-19 na ito. At maging COVID-free ang lugar ng Nueva Ecija, Baler, Aurora at buong Pilipinas. O Lord, at mga bansang tumatawag sa iyo. Kaya Panginoon, by December ay maging COVID-free na lahat ng buong Pilipinas at lahat ng bansang tumatawag sa iyo, Lord. At yung pong mga gawain mo na hindi pa nag-resume, hipuin po ang pari, bishop, mayor, barangay upang mag-resume na, Lord. Kaya Lord, at yung nag-resume na, hayaan pa na magdire-diretso na ito, Lord God. Kaya maraming salamat po Ama sa mga kapatiran kong naka-online ngayon na makikinig ng salita mo, salitang nagbibigay buhay, salitang nagpapagaling, salitang nagbibigay ng biyaya sa amin.
Kaya anuman ang mga pangailangan ng aking mga kapatid na naka-online ngayon, pagkaloob po, Panginoon. Sapagkat ang sabi mo, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and be open. Kaya pagbuksan mo kami ng pinto ng kalangitan, at ibuhos ang masaganang pagpapala, kagalingan, biyaya sa lahat ng manunood ng bidyong ito. Kaya Lord, maraming salamat po Ama, at basbasan po yung banal salita na aming pagsalusaluhan. Hayaan Panginoon na mati mo sa aming puso ang banal salita, tumubo, mamunga, ayon lamang sa iyong kalooban, Ama. And let your sign, wonders, and miracle of your word this morning, Father God. At iunat mo po ang mapagpala mong kamay upang magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Sapagkat ikaw po may sabi sa Exodus 15:26, ako si Yahweh, ang iyong manggagamot. Kaya Lord, maraming salamat po Ama sa oras na ito. At ipadala niyo po ang Espiritong Banal sa amin upang kami ay tulungan, upang isupply ang knowledge, wisdom, and discernment and healing power sa oras na ito. Kaya ngayon po mga Panginoon ay binabalik na namin ang papuri at pasalamat to God with highest glory. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So yun po mga kapatid. Tayo naman po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Nahanguin natin ito sa Lucas chapter 11 verse 27 to 28. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Luke chapter 11 verse 27 to 28. When Jesus had said this, a woman spoke up from the crowd and said to him, "How happy is the woman who bore you and nursed you?" But Jesus answered, "Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it." Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo, sa inyong sinapupunan, at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." So brothers and sisters, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. So, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At tayo po ay ang mensahe natin ngayon ay blessing of hearing the word of God and obey it. Blessing hearing the word of God and obey it. So, biyaya raw ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So, recap po tayo last Monday, Sunday, kasi po wala tayong Monday pala. Last Sunday, ay meron po tayong binasa po natin yung Lucas 11:5-13. Meron po tayong formula for prayer. Ask, seek, and knock. Ito po yung formula nung last Sunday sa prayer. Ask, trusting God as our Father. Ask for many needs. Siyempre, pagka tayo mananalangin,
ay meron tayong mga pangailangan, sasabihin natin sa Panginoon ito, lahat ng ating pangailangan. Amen? Kaya tayo nag-aas sa Kanya. Ito naman, seek, ay hahanapin natin ang Panginoon through prayer, through hearing the Word of God. Kaya nga sabi dito, when we pray, we seek God's holy will. It can happen that when we asking may not really be our own good. So we must always say, Father, not by my will, but your will be done. So, pagkakalooban ng Panginoon ang ating hinihiling, mabilis ito. Maghintay man tayo ng kaunting panahon, ay ibibigay ng Panginoon. Amen po ba? Kaya always seek the presence of God through prayer, through praise and worship, through hearing the Word of God, and through helping God's people and helping the needy people, needy brothers and sisters. Yan. So, yan po ang seek. Yung pong knock, na formulang knock, brothers and sisters, when we pray, knock. That is persevere prayer. We pray unceasingly until our heart and mind become aligned with God's will. So palagi ro tayong kakatok sa pinto ng langit. Amen po ba? Pagka tayo ay palaging kumakatok, pagka tayo palaging nananalangin, sabi ng Biblia sa awit, the Lord is near to those who pray. Malapit daw ang Diyos sa mga taong nananalangin sa Kanya. So kung ibig mong lumapit ang Panginoon sa iyo, palagi mong kakausapin ng Panginoon sa lahat ng oras. Meron kang personal prayer at meron kang every minute na kinakausap. At ano ginagawa mo, nagluluto ka, naglalaba ka, pwede mong kausapin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, brothers and sisters, yan po ang ating formula. Ang formulang ito ay seek, ask, seek, and knock. Ngayon po, brother, sister, pumunta na tayo sa ating main menu. Sabi dito sa ating key verse, truly blessed are those who hear the word of God and keep it. Mapalad daw ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So meaning, brothers and sisters, ay kung gusto mong maging mapalad, ay makinig ka ng salita ng Diyos at tuparin mo ito. Ano ba yung blessing? Kasi nga mapalad, kasi nga yung meron lumapit sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya, mapalad ang sabi niya dito, brothers, sisters, ay mapalad. Ang sabi niya rito ay, samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo at sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. So, meaning, brothers, sisters, akala ng babae, mapalad daw yun. Pero nung narinig ito ng Panginoon, ay mas mapalad. Ito sabi niya, ay ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So, meron palang higit mapalad. Mapalad nga yung nagdala at nagpasuso. Siyempre, yung mga nanay ay kahit na hirap sila sa pagdadala ng pagbubuntis nila, paglilihi,
At yung iba naman ay hirap na hirap, at pagka sila ay naglay-labor, ay sila naman ay kung ano-ano mga sinasabi na ayoko na, tama na to. Pero nung nakita yung anak niya na kamukha ng asawa niya, sabi niya ay nawalang bigla ang sakit, nawalang bigla ang paghihirap dahilan sa kanyang anak. Amen po ba? Kaya nga ang sasabi niya ay isa pa nga. Amen po ba? Kaya po yun na sinasabing mapalad. Pero higit palang mapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Kung gusto mong maging mapalad, brothers, sisters, ito po ang ating dapat na gawin. Kaya marami ditong sinasabi sa Bible na yung mapalad, kamukha yung preaching ng Panginoon na mapalad doon sa Matthew chapter 5 verse 3 to 11. Ito yung itong sinasabi ng Panginoon na ito na mapalad. So, pagka tayo nakikinig, ito mapapakinggan natin ang salita ng Diyos na ito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalipin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagbimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mamahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. So kung gusto mong makita ang Diyos, kailangan malinis ang ating puso. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. Kailangan tayo daw ay maging peacemaker, hindi po troublemaker. Amen po ba? Iba yung peacemaker sa troublemaker. Ano ba yung mga troublemaker? Kung alam mo ikagagalit ng kapwa mo, bakit sasabihin mo? Amen po ba? Ang ikalat natin, ang ichismis natin, ang salita ng Diyos. Yun. Sapagkat sila ituturing na anak ng Diyos at anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan, kamukha ang mga ngayong pandemic. Yung iba, pinipigilan yung mga nanay sa pag-attend ng gawain ng Panginoon. Inuusig sila, ano ba yan? Pinupuntahan mo na yan. Ay, baka mahahawa ka dyan. Amen po ba? Pero, hindi sila nagpapapigil. Yun ang sinasabi na mapalad. Tama lang tayong sumunod. Pero, brothers, sisters, kailangan din ay ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Amen po ba? Ipaglaban mo ang pananampalataya mo. At ipaglaban mo si El Shaddai na kaya ako pupunta sa gawain ay upang ipanalangin tayo. Hindi lang ako, kayo, kasama kayo sa panalangin. Amen po ba? Kahit saan tayo pumunta, kung talagang oras na natin. Amen po ba? Yun ang sinasabi ng ating servant leader. Huwag tayong matatakot, especially pagka tayo pupunta sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong matatakot. Amen po ba? Kaya nga sabi ng ating servant leader, yung ibang mga bishop, ay hindi pa ino-open yung kanilang mga simbahan, especially mga kaparian. Kaya nga sabi ng ating servant leader ay nakikiusap siya na buksan nyo na ang simbahan, buksan nyo na ang gawain dyan sa mga chapel simbahan, sapagkat mas maraming mananalangin, mas titigil itong COVID-19 na ito, sapagkat marami tayong prayer warrior. Amen po ba? Kasi nga, tayong mga nagsisimba, tayong umattend sa gawain, tayo yung mga prayer warrior. Pagka maraming prayer warrior, ay ang uma-advance tayo.
yung kalaban ay umabalik sila. So bakit marami nagiging COVID na positive? Kasi nga kulang ng prayer warrior. Amen po ba? Marami yung natatako. Marami yung ayaw magsimba. Marami yung in short, kulang ng prayer warrior. Kaya uma-advance yung kalaban. So kailangan natin, kaya nga sabi natin servant leader, kailangan natin buksan nyo na ang mga simbahan para sa mga anak ng Diyos upang ipanalangin itong COVID-19 na ito. Pagka maraming nananalangin, yung kalaban ay hindi magpo-forward. Tayo ang magpo-forward. Amen po ba? So pagka tayo nagpo-forward, brother, sister, unti-unti yung COVID-19 na ito ay hihina. Amen po ba? Hihinang-hihina dahil lang sa tayo ay maraming nananalangin. Kaya nga sabi ng seventh leader, buksan nyo na ang mga simbahan. Pinapakiusap niya sa mga bishop, mga kaparian, buksan nyo na. Sapagkat kulang tayo ng prayer warrior. Amen po ba? Kaya nga brothers, sisters, yan. Kailangan ay maraming nananalangin. Pagka maraming nananalangin, brothers, sisters, a-advance tayo. Pagka kulang ang nananalangin, yun nga, ang uma-advance yung COVID. Kaya nga sabi natin, servant leader, bakit yung orasya imperada, palaging dinadasal yan, Salmo 91, dinadasal natin every hour. Bakit? Dumadami pa ang COVID. Amen po ba? Kaya kailangan yan, maging prayer warrior tayo. At pakinggan natin ang salita ng Diyos na ito. Amen po ba? Kaya mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So ikaw kapatid na naka-online ngayon, mapalad ka sapagkat yun ang sabi ng Panginoon. Isa ka sa nakikinig ng salita ng Diyos. So pagka sinabing mapalad, merong kasunod na blessing yan. Amen po ba? Blessing of hearing the word of God and obey it. Ano yung blessing na ito? Hearing the word of God give us knowledge. Sa pakikinig daw ng salita ng Diyos, binibigyan ka ng kaalaman. Binibigyan tayo ng kaalaman. Binibigyan tayo ng knowledge sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi nga dito sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, ay yung ating takot ay unti-unting nawawala. Yung ating pananampalataya ay uma-advance tayo. Amen po ba? Uma-advance tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga brothers, sisters, pagka ito ay inobey natin, nakinig tayo, at isinagawa natin ito, kapatid, ito po ang sabi. He will save us. Ililigtas tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sa pandemic na ito, ililigtas ka ng Panginoon sa coronavirus na ito na lumalaganap. Kahit na kaliwa kanan, mayroong coronavirus dyan, hindi ka mahahawa. Sapagkat tayo ay mayroon divine protection sa Panginoon. Kaya nga pagka binasa natin yung Salmo 91, ay meron ka ng divine protection sa Panginoon. Amen po ba? Kaya lumabas ka na sa iyong bahay sapagkat pwede na yung senior na lumabas. Pwede na yung 15 pataas na lumabas. Amen po ba? Kaya lumabas na tayo. Pumunta na tayo sa dapat puntahan.
Pumunta na tayo especially sa gawain ni Lord. Amen po ba? Kung hindi pa nagsisimula ang gawain dyan sa lugar nyo, umpisahan mo na. Amen po ba? Umpisahan mo na. Kasi nga kung walang mag-uumpisa sa lugar na yan, sino pa ang gagamitin ng Panginoon? Mga iba yung mga natatakot. Ikaw ngayong kapatid na tinawag ngayon, ay umpisahan mo na. Amen po ba? So, He will save us and watch over us. Tayo ay ibig sabihin ng watch over us ay iingatan tayo, tinitingnan tayo ng Panginoon. Wherever we go, naka-watch sa atin ang Panginoon. Pagka sinabing watch over us ay yung pag-iingat ng Panginoon sa atin ay nandiyan. Kaya nga, watch over us and take care of us. Ilulook after tayo ng Panginoon sapagkat ikaw ang palaging nakikinig ng kanyang salita. At pagka ikaw ay nakinig ng salita niya, nandoon yung pagsasabuhay nito. Amen po ba? So meaning the blessing of the hearing the word of God and obey it, brothers and sisters, hearing the word of God, give us knowledge and give us our needs. Sa pakikinig daw na ating salita ng Diyos, kapatid, ay anuman ang ating pangailangan ay ipagkakaloob ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, kasi nga, pagka ikaw ay nagkaroon ng knowledge sa salita ng Diyos, ay malalaman mo kung ano ang salita ng Diyos, kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon ay sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply our needs according to riches and glory. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay magsusupply sa atin ng ating mga pangangailangan. So, sa pakikinig ng salita ng Panginoon ay you will stay close to Him. Malalapit ka raw sa Panginoon. Amen po ba? So, magiging malapit tayo sa Panginoon. Pagka palagi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon ay ang Panginoon ay lumalapit sa atin. Amen po ba? Lumalapit sa atin. Kaya nga, brothers and sisters, yan. Listen to the Word of God and follow His will for your life to capture ideas. Ano yung to capture ideas? Magkakaroon ka ng mga ideas na galing sa Panginoon. Amen po ba? So meaning, brothers and sisters, yun lang po ang ating mensahe ng Panginoon ngayon. Blessed are those who hear the word of God and keep it as well. So the blessing of the hearing the word of God and obey it. Hearing the word of God, give us knowledge. Hearing the word of God, give us our needs. And hearing the word of God, brothers and sisters, He will save us, watch over us, and take care of us. So yun lang po ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid, at ipanalangin natin sa Panginoon na masugpo na itong COVID-19 na ito at maging mabuksan na ang mga gawain ng Panginoon sa bawat sulok ng Pilipinas. Kasi po yung iba ay hindi pa nabubuksan. Kaya nga sabi ng ating servant leader sa mga bisya, pari, ay buksan nyo na ang simbahan para sa anak ng Diyos upang maraming mananalangin. Kaya yan. Kasi nga sabi nga, pagka maraming nananalangin, ay uma-advance tayo. Hindi uma-advance ang COVID. Kaya nga sabi ng ating servant leader, bakit nananalangin naman? Ay dumadami naman ang COVID. Amen po ba? Yan ang sinabi ng ating Panginoon, ng ating servant leader. Buksan na upang maraming manalangin. So manalangin na po tayo sa ating Panginoong Hesus. Unang natin ipanalangin na masugpo na itong COVID na ito at mabuksan na ang ibang gawain ng Panginoon na hipuin yung bishop, hipuin yung pare at yung
mayor at barangay. Kasi po yung barangay din may control. Pagka ayaw ng barangay, kahit na gusto ng pare, kamukha no, meron isa kaming gawain. Sabi nung pare, nagpaalam yung coordinator, pwede po ba kami mag-prayer meeting dito? Sige. Magsisimula na sila. Nung magsisimula na sila, sabi ng barangay, ay hindi pa po pwede. Wala silang magawa. Kaya sabi ng pare, wala na, hindi ko na control yung barangay. Amen po ba? Kaya ipanalangin din natin yung barangay captain. Amen po ba? Kasi may control din sila sa gawain natin. Kahit na may go signal lang bishop, kahit na may go signal ang pare, may go signal ang mayor, pero pagka ang barangay captain ay ayaw, wala tayong magagawa. Dahil sila nakakaalam. Sabi nga ng mayor, sila nakakaalam. Amen po ba? Kaya po yun, kailangan ipananalangin natin sila. Manalangin na po tayo, sama natin yung mga barangay captain na yan upang malaman nila na mahalaga yung maraming nananalangin dito sa COVID-19 na ito. So, manalangin na po tayo. Ano man ang inyong pangailangan sa oras na ito, ay ipanalangin mo sa Panginoon. Ikaw man na may karamdaman dyan, nanonood ngayon sa oras na ito, panalangin mo na abutin ka ng Panginoon. Panalangin mo yung lugar mo na wala pang, hindi pa nag-re-resume ang gawain. Upang ipanalangin mo yung sinabi ko nga kanina, yung pari, mayor, barangay captain ninyo upang mag-resume na. At yung mga nag-resume na ay, Lord, ipatuloy po mag-resume at magpatuloy na gawain ito. Lord, ano po Panginoon ang pinapanalangin ng aking mga kapatid na ito sa oras na ito? Una-una na pinapanalangin na huminto na ang paglaganap ng virus na ito. At maging COVID-free na po ang lugar ng Nueva Ecija at buong Pilipinas upang maka-advance na ang mga tao. Hindi maka-advance ang kalaban. Kaya Lord, magpadala po kayo ng mga workers pa, magpadala kayo ng mga mananalangin pa upang humina na ng humina itong COVID na ito, upang ang lahat ay makasamba na sa iyo. Bigyan mo ng tapang yung mga senior upang sila rin ay makapunta na sa gawain mo na hinahadlangan sila ng mga anak nila. Hipuin mo po, Panginoon, mga anak nila upang malaman na ang pupuntahan nila, ng nanay nila ay ang nagbibigay ng proteksyon laban sa COVID-19 na ito. Kaya maraming salamat po, Ama, sa revelasyon mo sa amin. Maraming pong salamat sa aming seventh leader na ginagamit mo sa kasalukuyan. Ama, gamitin po ng may kapangyarihan ito. At Brother Ray Vargas, lahat ng mga heads sa bawat probinsya at lahat po ng mga elders, O Lord, ay gamitin mo po ng may kapangyarihan. Mga youth ministers, diocesan preachers, O Lord, use us mightily, boldly, powerfully in order to save more souls in your kingdom. At anuman ang pangailangan ng mga lingkod mo ay pagkaloob po, Panginoon, at samahan sa paghayo, O Lord God. Kaya Lord, sino mang may karamdaman na nanonood ngayon ay let your healing touch be upon them, O Lord. Padala niyo po ang healing angels sa kanila sa oras na ito upang magpagaling ang sino mang may karamdaman. Kaya Lord, lahat po ng mga kapatiran ko na naka-online ngayon na hindi pa nabubuksan yung kanilang gawain, ay sinasamahan ko po sila na hipuin yung pari, hipuin yung bishop at mayor, barangay din, captain, upang mabuksan na ito, Lord. Kaya maraming salamat po, Ama, sa banal mong tulong sa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, ano man ang dinadalangin ng aking mga kapatid na ito, sinasamahan ko po sila. Kaya ang Panginoon, ano mga prayer request nila sa oras na ito,
ay dinggin mo po, Panginoon. Hayaan, Panginoon, na akyat panaog ang iyong anghel na dinadala ang kanilang mga prayer request sa oras na ito. Kaya Lord God in heaven, Yahweh El Shaddai, Ama, ay binabalik na namin ang papurit pasalamat sa iyo sa oras na ito. At ang sino mang may karamdaman, receive healing. Sabihin mo, Amen. Sino mang may pangailang pinansyal, sabihin mo, receive blessing in Jesus' name. Amen. Receive miracle. Sino gusto ng himala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless. Bye-bye. See you Friday.